Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong spiritual tarot reader, ang inyo pong divine healer, and also ritualist. Okay, so this time is ano naman po tayo, water signs, no, which is under ng Cancer, Scorpio, and Pisces tayo ngayon. Okay, kung natapos na po tayo sa mga air signs, fire signs, and earth signs, no? So, this time, ano naman tayo, water signs. Okay, so, para po sa kaalaman ng lahat, at hindi po alam, kumbaga, no? So, ito is para po sa mga Cancer, Scorpio, and Pisces. So, ito mga ito, especially the Pisces, no? Ano to, mga empath, no? And talagang meron silang connected talaga sila sa mga spiritual eme. Okay? So, sa mga makaka-resonate po at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell din para po updated kayo lagi sa ating rating. Especially pagka naka-resonate kayo. And, again, reminder ko na lang din po ulit, no? Ito po yung paulit-ulit na rin po. So, sa mga nagpa-advance po ng booking dito sa atin sa reading, maraming salamat po. And sa mga, kasi po hanggang talagang December, baka nga po mas mapaaga no? Pero ang in-announce ko po talaga is December 23. Hanggang doon lang po ako magbibigay ng serbisyo sa inyo. Pero ang healing po, hindi po pwedeng magkaroon ng limit. Pag kami mga gusto pong magpagamot online, pero more on online po tayo, wala po munang mag-walk-in. And for sure naman, busy rin po kayo, no? So, pero yung reading po natin is everyday pa rin. So, mag-resume man po ako or mag-accept man po ako ng mga clients ulit, January 2 or 3 na po. Ganyan. Pero yung reading po natin is continuous pa rin po yan. And healing, hindi na wala naman pong tigil yan. So, kung sino po yung gusto magpa-gamot, more on online nga lang po tayo. Wala po muna tayong mga walk-ins. Actually, nag-start ako niyan. Papasok po ng December. Kasi hindi ko rin po maharap ang bahay. So, kailangan po natin mag-prepare for Christmas Day and syempre sa New Year. So, now is, alamin po natin kung ano po ang meron dito sa mga water signs naman po. Again, most of you naman dito talaga is connected po talaga sa spiritual realm or spiritual world, mga tipong ganon. And again, itong reading na to is more on spiritual po, no? Hindi po tayo masyadong sa mga bagay-bagay or material na bagay. Dito sa physical or dito sa mundo. Wait lang po. Okay, so bago po tayo mag-start, i-cleanse ko po muna tong isang card kasi bagong dukot ko to Hindi ko to na-cleanse kanina. And hoping po na, kasi parang nag-ano po yung yung camera. Hoping na malinaw pa rin po ang dating sa inyo. So, magsisindi po muna tayo ng Palo Santo for cleansing. Para ito po yung mga entities na hindi dapat na nasa ating kapaligiran. Ito lang naman, isang card na. Dami na natin yung iba. And damay na rin kayo. Hoping malinaw yung ating camera. Okay, so, syempre, bago po ang lahat. Syempre, nais ko po muna palang, magpasalamat sa mga new subscribers po. Medyo palong-palo ang subscribers natin ngayon, medyo mabilis ang takbo. Sa mga datihan, no, at nananatili po dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Okay, so bago tayo mag-start is, at bago natin kuhanan ang energy nyo, muna tayo, minumit tayo ng basbas. Mahal ng Diyos na masalangit, mahal ng Kristo, mahal ng Birheng Maria, mahal ng Santo Niño, pakipasbasan po niyo napakalalakas na kapangyarihan, banal na dugo, banal ng alma ng Espiritu. Ang mga cards na ito, para po kami po ay, para maibigay ko po ang kasagutan sa kanilang mga katanungan. At kami po ibigyan po ng patuloy na kaligtasan, ilaw po sa kapahamakan, disgrasya sa kuna, at ang klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po na may karamdaman, lalong-lalo na po sa may karamdaman po ng Espiritu. Maraming salamat po. Amen.
Okay, so start tayo. So kukuha po muna tayo ng, syempre yung ano muna, kung ano po ba yung naging takbo sa inyo ng, parang dami ko atang taro. So ang kakalkalin po muna natin ngayon actually is yung ano ba naging takbo sa inyo ng year 2025. And again, doon po sa dati nating mga nauna nating mga readings, kukuha rin po tayo ng kasi hindi naman po lahat positive sa reading, no? So may mga negative din. So kukuha po tayo ng messages po from angels later. And yung mga synchronicities, no, sa mga nakakakita po dito madalas, or kahit di man po madalas, siguro kahit mga twice a day, na nakakakita po ng mga synchronicities na like, madalas po kasi nakikita ko is 111, 1111, 333, 1212, yan, mga ganyan. So yan po is, ano naman po yan, pwede nyo po yan i-check sa Google. So, pwede nyo po siyang alamin kung ano po ang meaning niyan or ano po yung message sa inyo ng mga angels ninyo. Okay, so ano ba ang meron sa inyo or ano ba naging history ninyo nitong year 2025? Water sign. Ito is past muna to, from the past. As in yung mga nangyari sa inyong, ano ba, may kababalaghan ba? Ayoko nito, tatlo bumaba. Isa lang. Kasi kukuha muna tayo dito ng pinaka-subject or highlights nyo. Madulas ang card, parang ayaw magsalita. Teka lang mag-okay lang tayo. Malagkit ang card. Sa inyo lang naglagkit, water sign. Pero sa tatlo, hindi naman. Okay, so tingnan natin kung ano ba ang meron at bakit ayaw ibulgar. Hindi ko naman chismis yan. Charot. So, ano ba yung first card nila dito? Religious ka naman eh. Bakit parang ayaw mo ipaalam? Hindi, actually, ito talaga ang meron sa inyo no? Sa mga water signs. No? Actually, ano din kayo medyo pa, may consider ko na connected din to kayo sa mga earth signs. Kasi it's water, no? So, kailangan ng earth ng water, actually. So, parang compatible din kayo at the same time sa mga earth signs. Earth signs and fire signs. Okay, so pinapakita naman dito is pagka kayo nanalangin talaga namang bonggang-bongga. Pero bakit may ganito? Bakit may greed? No? Bakit merong ganito? May ganito ka bang pag-uugali? Or maybe tinamaan ka ng konting ganito. Or hindi ka naman talagang ganito, pero tinamaan ka ng konti. Maybe mga first quarter ng 2025. Kasi ito lumalabas eh. Pero madasalin ka naman. So, parang iba sa inyo dito, no? Ito is hindi po pangkalahatan, ano, kasi lang po yung makaka-resonate. So, ito nga po sinasabi ko sa inyo na hindi naman po lahat ng lalabas sa cards is lahat positive, no? So, meron din mga medyo semplang o sablay, mga ganyan. Okay, so kahit naman po ganito na, pero ang first card nyo po kasi dito is religious eh. No, kayo religious, paladasalin, malamang palasimba, or most of the time talaga nakikipag-usap kayo sa Panginoon. Yun nga lang po, meron kayong parang, ano ba to, tinatago sa inner self mo, na ikaw is may pagkakonte, na ano ba to, selfish ba to, or sakin, mga tipong ganun. Huwag na nating sabihin yung about sa corruptions, no. Pero ito kasi, yung pagiging medyo, ano ba ibang term ng sakim? No? So, parang, hindi ka aware. Hindi yun yung pagtingin mo sa sarili mo. Parang wala lang. Kasi ugali mo yun eh. Ganon. Pero, dahil dyan sa pagiging ganyan mo, parang ang bilis ng palo ng karma. Kasi nagkaroon ka kagad dito ng pagbagsak. Poverty is nandito. No? Dispossessed is nandito din. Beggar is nandito. So, parang slight, malamang, medyo nagkaroon ka ng issue financially.
medyo naging tight ang lahat. Kaya siguro andito rin yung talagang naging madasalin ka na. Or maybe, dumaan ng mga araw na humingi ka na rin ng kapatawaran. So, let's see kung ano pa. Aside dito sa tatlong to. Pero parang dito tatakbo yung storya mo, ha? Oo nga. So, kung andito kanina yung poverty card, so lumabas dito yung earth disaster, drought. So, earthquake, building collapse. So, parang ang nangyari dito talaga sa'yo, yung downfall mo is talagang alam mo yung parang kang sumabog. And to the point na parang nawala ka sa alignment, nawala ka sa landas, napariwara ka. May mga ganun sa inyo. Again, hindi po sa pagkalahatan to. I-claim nyo lang po kung ano po yung nakaka-resonate sa inyo. Kumbaga for some of you, ganito po yung pinagdaanan nitong year 2025. So, syempre, pagka ganyan, kailangan iwan na po natin yan. Patay. Maybe ano to, no? Under ka ng spiritual awakening. Since, parang, ang maraming makaka-resonate dito ngayon is more on Pisces. Pisces and Gemini. Kasi, dito is pinapakita rito, no? Kasi po pagka nasa spiritual awakening kayo, ipapakita po sa inyo yan eh. Kung hindi sa dreams, sa vision, kung saan po kayo nanggaling. Yung history or yung mga ancestral guides ninyo, lalabas po yan sa dreams ninyo. Kung halimbawa galing kayong Jerusalem, kayo ba'y goddess of Egypt, or starseed ba kayo, alien ba kayo, may mga ganyan kasi yan. No, so, yan yung mga ipapakita sa inyo. And, sinasabi dito na galing po kayo dun sa part na yun. Kasi andito po yung card na from Egypt, no? And nandito kayo to lead, no? So, yung leadership is nandito. Maybe a mentor, boss, mga tipong ganon. So, nando kayo sa mataas na posisyon. Pero for now, ang lumalabas po kasi dito is, this is a spiritual awakening na masasabi ko. Kasi, andito ka as a faith healer, or healer, no? Or herbalist, mga ganyan. Basta, linyahan ng panggagamot. Or midwife. Ano ba yung meron po nagpapaanak ng hilot? Mga tipong gano'n. For some of you, may mga ganito. Or doctor. Gano'n. Ito na yun. So, ang malamang, kasi ito na po yan, nagdaan ka po dun sa gano'n. Maybe yung pagiging sakim mo dito, hindi talagang sakim na matatawag eh. Pwede natin bigyan ng konting twist. Kasi, religious ka naman, maybe meron ka lang pina-priority or meron ka lang binibigyan ng, nagpo-focus ka sa ganito kasi kailangan mo or kailangan ng family mo, kailangan ng relatives mo. Pero hindi sa magandang pamamaraan mo siya ginawa. No? Maybe may panilin lang ka din, mga ganun. Yun nga lang, parang naghirap ka. Pero ganun pa rin. Kumbaga, kahit na gano'n naman na nagkaroon ka ng tipong paghihirap or pagsubok talaga, to the point na talagang sumubsub ka or nag-back to zero ka, parang from scratch talaga is nagganon ka. Kumbaga, hindi mo na siya ininda, no, ng mga sumunod na araw kasi kumbaga andito na yung na-realize mo after na parang may calling sa'yo. So yun na nga, parang meron nga sa inyong lumabas na yung calling. Ang spiritual awakening po kasi is napakahirap pagdaanan. Ang dami pong pagsubok. So, parang nagkaroon din ng dito parang sumabog ka din. Parang volcano. Nagkaroon ng eruption or explosion, mga tipong ganun. Maybe lagi naging mainit din ang ulo mo. Hindi mo makontrol yung temper mo. Ganun na nangyari sa'yo. Eh, nandito rin yung children. Maybe for some of you dito is nawalan din po ng anak mo. Or lumayas. Possible na ganun. Iniwan ka sa ere. Mga tipong ganun. See, sabi ko sa'yo, magiging master ka, mentor ka, teacher ka, or a leader ka. And ganun din, sa linyahan ng spiritual, ganun din.
siguro meron kang, maybe ikaw is talaga magiging mentor kasi tumapat siya dito sa card ng healer or faith healer. Ito nga, kumbaga ikaw yung magiging mentor ka. So, marami kang, bubuo ka ng team, mga tipong ganun. So, may mga, actually itong mga nanloloko sa yung tao din, ano to tayo? Water signs, no? So, yung mga nagwe-wear ng mask or nagba-backstab sa'yo, no? Kasi parang naranasan mo rin dito ang betrayals. Kaya parang, hindi ko malaman kung nagrebelde ka dito, pero wala pa dito sa cards, no? Pero at dito yung, talagang naka-experience ka rin ng mga ganito, mga betrayals, ganyan, backstabbing. Talagang ano, parang akala mo lahat ng mga kaharap mo totoo sa'yo, pero hindi, kinagat ka lahat, patalikod. Oops, skidwhoops. Accomplishment. So, eto ka na ngayon, actually. Siguro ngayong December, no? Or November, December, natapos na to lahat eh. Parang gumraduate ka na dito. So, andito ko na ngayon sa more on meditation. So, madalas ka na nagme-meditate. Kasi we have this, a hermit card. So, andito na talaga ang dalas mo ng manawag. And, na-accomplish mo naman yan. And ngayon is well-informed ka na sa kung ano ba talaga ang meron ka. Kumbaga, yung spiritual realm is nag-open para ipaalam sa'yo kung sino ka talaga. And now, for some of you is alam nyo na kung sino talaga kayo. Na ngayon dito na po iikot ang kwento. No? Kasi kung ito na po yung nararanasan nyo na spiritual awakening kayo, marami po mag-underestimate sa inyo. Pagkakamalang kayong baliw, pagkakamalang kayong addict, yung mga tipong ganyan. So may mga ganyang salitaan blues kayo mararanasan like sa mga friends, na syempre po iba po yung pagkakilala sa inyo. So medyo ano kayo dyan, kailangan nyo po dito ng napakahabang pasensya. Okay, so tingnan natin kung ano ang sasabihin sa inyo ng Divine Time Oracle Deck. Na kung kailan, hanggang kailan ba yan? No? Hanggang kailan ba yung spiritual awakening mo na yan? Kasi yung iba, kung sa akin kasi, based sa experience ko is, parang 2 to 3 years ko na experience yung spiritual awakening. So, sa'yo kaya, ang daming daming mong pagdadaanan actually. Napakarami. Heartbreaks, mga problema sa pera, sa negosyo, sa trabaho. Madami. Merong dating close mo, na parang, alam mo yon, parang kapatid mo na, pero andito yung magkakaroon kayo ng gap, no? Mag-aaway kayo. Or merong tao na pag-aawayin kayo, mga ganun. Pero dahil nga andito ka na, and sinasabi mo nga, na kumbaga andito yung nagpe-pray ka lagi. So, kailangan mong yung panindigan yun. Siyempre, hindi mo kailangan patulan yung mga yun. So, kukala po tayo dito ng 4 cards and bottom of the deck tayo. Okay, so don't force things daw. Parang wag mo din madaliin, So, sabi dito sa card mo is don't force things. So, hindi naman po talaga nakukuha yan sa persahan. Be gentle. Kumalma ka. No? Kasi meron talagang tinatawag na divine timing. Darating talaga yan, hindi natin kailangan magmadali. Kailangan natin talagang sumuot muna sa butas ng karayong, no, bago tayo magkaroon ng success sa buhay. Hirap muna bago sarap. Yung mga tipong gano'n. So, walang persahan. Anything pa? Hintay ng message sa ancestors mo. Yun. Diba? So, within 3 months. So, ano yung kailangan mo expect nito, no? Within 3 months. Okay. So, wag ka daw mag-lose ng hope. So, don't lose hope. So, sa loob ng 3 months na yan, maybe dito mas magiging grabe or mas magiging malalim or mas matindi yung pagdadaanan mo sa
spiritual awakening niya yan. No? Pagka nalagpasan mo naman yan at dito ka na sa spiritual journey, actually, mas matindi. Kasi ito na yung haharapin mo na eh. Ito na yung embrace mo na kung ano talaga yung mission mo, kung ano yung life purpose mo. Ito na yun eh. Pero dito sa spiritual awakening, naghihirap ka man, nasaktan ka man, kung ano man ang pagdadaanan mo, ng mga pains, sorrows, grief, no? Ano yan, yan lang din yung magpapalakas sa'yo pag sinuong mo na yung mission mo talaga. So don't lose hope kasi lahat naman po talaga is may pag-asa. Shopee. Okay, so ano pa? Ayun. Dalawa. Okay, sooner than you expect. Oh. So malamang sa malamang, ano ba tayo ngayon? Kasi around May, so sooner than you expect. No? So sabi dito in 3 months na don't lose hope. Pero lumabas si sooner than you expect. Kung ano ngayon, oh, so around May, malamang dito na yung graduation mo, no? So around May, ito na yung meron na sigurong paramdam sa iyo ang spiritual realm or mga spirit guides mo or angels mo, ancestors mo ng way kung ano ba talaga ang life purpose mo dito. Ikaw ba is magiging tarot reader? Ikaw ba is maging manghihilot? Manggagamot? I mean, ganito? Spiritual healer? No, ito kasi is, ano to, no, hindi po lahat is nagiging ganito, nagiging manggagamot po, no, is because of meron kayong lahi. Pero mas malakas po talaga pagka may lahi. Pero kung calling po kasi, na parang, ano ba, magkaroon ka na kagad ng mga challenges or obstacles nitong mga, siguro mga 3 decades, mga ago, ganon, na still lumalabang ka sa buhay. Parang sabi ni God, teka, tama na. Bibigyan naman kita ng kaginhawahan. Bibigyan naman kita ng kaluwagan. Dapang-dapa ka na eh. May mga ganun po kasi. So, expect nyo to around May. Medyo magbubukas na po ang pinto niyan na magkakaroon na po kayo ng kaginhawahan. Or, dito rin po yung expect nyo po yung magkakaroon na po ng kaliwanagan sa inyo kung bakit nyo po pinagdaanan yung mga ganung bagay. Pero, nagkaroon man kayo ng mga pains noon or hindi magagandang karanasan talaga, hinanda lang po kayo nun kasi mas matindi po yung susuungin nyo pagka nandito na po kayo sa spiritual journey. Mas matindi po. So, don't lose hope. Okay? And the bottom of the deck mo is, naku, magtatanong na naman ako dito kasi bitin na naman. So, within a couple of months, ang bottom of the deck nyo. No? So, dito na tayo kukuha ng message sa kung ano yung meron within a couple of months. Tingnan natin kung ano ang meron. Ano ba ang dapat mong expect? Doon. Asan ba yung card na yun? Ayun, wala. Kunin natin. Highlights natin. So na, yun. Okay, within a couple of months is ito po ang magaganap sa inyo, mga water signs. Okay, so ano ba magaganap? Strategy. So, more on ano ka? More on mind reading. So, mind reading, prediction. So, yan yung ano. Wait lang po ha. Okay, so, dito tayo sa strategy. So, within a couple of months, ito na yung parang magpaparamdam sa'yo na kung anong spiritual gift ang meron ka. So, andito yung, for some of you, is andito yung makaka-predict kayo. Maybe sa dreams din, makukuha nyo yan. But, andito rin yung mind reading. So, medyo ano to, more on psychic abilities, no? More on crown chakra nyo po ang gagana dito at first. Okay? So, yan po yung magiging active within a couple of months. Yun na yun. Okay? So, yun na po yung kasagutan. And we have the commitment. And again, sabi ko nga sa inyo,
pagka kayo po nasa spiritual awakening, is nandito po talaga yung still, no, is may labanan pa rin. May mga obstacles pa rin. May mga challenges pa rin. No? And actually, mas magiging grabe. No? Expect nyo po yan. Pero as long as nandito nga po yung sinasabi sa inyo na you are connected to God, magiging simple po ang lahat. Magiging smooth and andito yung madali nyo pong matatawid yung mga ganun. And ngayon is nandito yung parang yung mga promises, no? Or andito yung kailangan mo ding maging responsible, no, dito sa task or mission na ipagkakaloob sa iyo, no? And darating ang point, actually yung ginagawa mo or gagawin mo na prediction, like mind reading, or maybe mind reading is more on pwedeng i-connect yan sa pagtataro din eh, or parang connecting sa mga energies, no, ng mga tao na nakakasalamuha mo. So ito is one of the confirmation na isa to sa ibibigay sa iyo. Pero ayan, ito yung mga pagdadaanan mo actually. So, maybe kasama rin within a couple of months, no? Part ng spiritual awakening mo is yung merong temptations, no? Or merong, ano ba yun, tipong, kasi for sure meron na po dito sa inyo, nanggagamot na, or maybe, ayun, dito lang tayo eh, kasi sa gamutan talaga, noon po talaga ang mga manggagamot, ito po is sa akin to, nasa inyo po yan kung ako'y sasang-ayunan nyo o hindi. Noon po kasi talaga, kung bakit po free, no, or donation, ang mga healers noon, mga babaylan, no, mga manggagamot, mga ganyan, mga nasa bundok. Kasi nga po noon, hindi naman po binibili ang gamit. Para po magkaroon kayo ng mga pangontra, para kayo po yung mga butlig-butlig ninyo, yung mga nagnanana, yung mga katawan, mga bukol-bukol na yan, is gagaling po yan pamamagitan po ng herbs. No? Sa pamamagitan po ng mga dahon-dahon, pamamagitan po ng mga ugat-ugat, balat ng kahoy, ngunguya kayo ng ganito, kukuha lang po sa bundok yan. Or kukuha lang po yan sa bakuran. Kasi meron pa po. Ngayon po kasi lahat semento na. Ngayon po kasi lahat is wala na. Ultimo po yung pinakamatanda ng mga manggang. Ang meron na lang po ata mga bandang north, no? Yan na lang po ang meron. Kaya po ingatan nyo yung Sierra Madre, Cordillera. Na yung mga bundok na yan na talagang kailangan na pong pakaingatan. Pag nawala po yan ako, wala na, dagat na po itong Pilipinas. So, kailangan po natin parang wag natin abusuhin, no, yung nature. Mahalin po natin ang nature. So, kung may plano kayo magputol, kung may nakikinig man po dito na mahilig magputol, make sure po na may kapalit. Medyo mataas na po kasi taas na ng tao ipalit yung halaman para sigurado na po mabubuhay. Hindi po yung maliliit. Kasi po ang hirap po ng nakakalbo ang bundok. Ganun po yun. No? So now, bakit po pumapasok po dito sa card, bakit po ito pinapaliwanag sa inyo? Kasi nga po, yung generation po ngayon, lahat po kami na manggagamot, bumibili na po ng gamit. Rosemary, lahat ng mga herbs, binibili na po namin. At mahal din po sila. 'Di ba? So, yung mga ganon. So, for some, is talaga pong may charge po talaga sa healing. And alam ko, naiintindihan nyo naman po yan. Kasi, pag nanggagamot naman po ako, nagtatanong din sila, magkano po? Yung ganon. 'Di ba? So, nasa sa inyo po yan. Huwag lang po kayong mag-overpricing. My goodness, no? So, nasa sa inyo po yan. Lalo na po kung halimbawa wala naman po kayong pinagkakitaan, wala naman kayong trabaho, no, and nandiyan naman po kayo na bibigay po ng kagalingan, wag po natin gawing malaking issue yan. As long as hindi kayo naniningil ng 15,000 kada pagamot, 10,000 kada pagamot, wag naman ganun. No? Parang inoperahan na po yung mga pasyente nun eh. Pagka ganun na po maningil. No? Pagka nagagamot kayo, as much as possible, make sure na bago nyo po bitawan yan, is andun po yung talagang bibitawan nyo siya ng magaling po siya. Okay? So, yung iba po kasi dito is temptation na kasi meron dito, kailangan nyo po talagang tanggihan. No? Halimbawa, abutan kayo ng ganitong amount, like yan, 10,000, 15,000, papapagaling mo lang ako, or
10 to 15,000, pamagain mo nguso ng kapitbahay ko. Possible po kasi na ganun. I-explain ko po sa inyo ang pagiging manggagamot. Ito is kahit kanina niyo po itanong. Tayo po mga manggagamot, kami po mga manggagamot, nasa sa amin po yung choice kung ano po ipipili namin, kanan o kaliwa. Pero yung iba po talagang pinagsasabay. Nanggagamot pero namamarusa din po. Or, ano tawag doon? Nananakit. Nananakit na perwisyo. Yung ganun. Hindi nananakit dahil pinaparusahan yung magkukulam. Hindi. Parang mako ka rin. Pero nanggagamot ka. Yung mga tipong ganun. Pero hindi po maganda yung ganun. Kasi, buti ko nag-iisip kayo sa buhay na parang yung karma, iyo lang. Paano kung halimbawa pamilyado ko yung tao? Diba? Kung pamilyado kayo, syempre po, maapektuhan po yung iba. Ikaw hindi ka tatamaan kasi may mga papapanangga ka, nagdadasal ka, connected ka sa ganito, ganyan, ganito, ganon. Pero paano yung mga anak mo? Paano yung asawa mo? Paano yung mga magulang mo? Paano yung mga alaga mo? Ano mo yun? So, pag-isipan yung maigi bago kayo gumawa ng mga mapapananakit. It's a gift from God. Hindi nyo po kailangan abusuhin. Okay, so what else? Illness. Fragile. So, medyo parang fragile ka, no? Or maybe sensitive ka masyado ngayon. No? Ay! Ay! Tsaka! Wala. Ayun. So, fragile. So, medyo careful ka nito. Actually, pagka talagang nandito ka na, nag-start ka na as in maging manggagamot at hindi ka naman, wag nyo pong gagawin yung nag-start kayo magdebosyon, no? Nag-start na kayo magdebosyon at nakakapanggamot na po kayo. Kahit po hindi kulam yan, kahit po yan ay hilot o may masasakit lang po sa mga ginagamot ninyo at hinihilot nyo po yan, hinahawakan nyo, yung sakit po niya nilipat po sa inyo yan. Kung mapapansin nyo po yung iba dumidighay, pero ako hindi po nadighay eh. Pasyente ko po nadighay pero ako hindi. So, ingat lang po kayo. Ingat lang po kayo sa mga ganyan. Kasi talaga pong humihina rin po tayo. No, hindi naman po tayo bakal eh. Hindi naman bakal lang ang katawan natin. Hindi din tayo immortal. So, nakakaramdam din po tayo ng low energy after nyo po maggamot. Kaya kailangan po yung devotion ninyo, yung pagpapakain nyo po sa mga gamit, sa medalyon, as much as possible po, kailangan po talaga araw-araw. Kasi yan din po magbibigay sa inyo ng energy. Ngayon, kung hindi nyo po nakakargahan yung mga medalyon ninyo, kakainin po niyan yung energy nyo. Yung inner soul na tinatawag, no, is hihigupin po yan ng mga medalyon nyo kung hindi po niya pakakainin ng dasal nila. No? So, kailangan po talaga, dito is ready ka. Hindi po madali ang maging manggagamot. Ito po yung napakalaking responsibility. Kailangan po talaga dito is disiplinado ka, may paninindigan din po. Yung ganun. Pero try to balance everything, no? Kasi hindi po pwedeng dito lang po kayo nakafocus. Pero, kailangan talaga silang bigyan ng time. Kasi numero uno po dito is yung protection na naibibigay sa inyo and syempre sa family. Kasi kung wala pong protection, alam niyo na pa naman kung gaano kagulo ang mundo ngayon, kahit napakabait mo na, bibirahin ka pa rin. Wala namang dapat sabihin pero may sasabihin. Ganun po kalupit ang mundo. Diba? So, ideas is here. So, punong-puno ka din dito ng creativity. As in, malaro ka, malikot ang isip mo. So, ito na yung nasa spiritual journey ka actually. No? So, maybe dito ka na mag-start. No? Ito sinasabing within a couple of months, no? Possible na ganun. Na ito na yung ma-encounter mo. And the justice. So, for some of you dito is makaka-experience na po niyan. Justice card is nasa sa iyo na. So, lahat ngayon is dito kayo makaka-experience na parang mas pipiliin niyo pong maging mag-isa kesa po makisalamuha sa dating mundo ninyo. Siguro dito po yung before na ang dami ng barkada, no? Dito yung nakikipagkulitan kayo ng bonggang-bongga, ganyan, may mga murahan pang kasama, pero this time is talagang ilalayo na po kayo sa mga ganyang kapaligiran, and ibibigay din po sa inyo yung deserve mo talaga. Asan na ba yun? Okay, so dito na, asan na ba yun?
Okay, so dito na tayo sa oracle. Tarot. So ano pa ba yung dapat mong i-expect, no? Etong year 2026, no? So ito is expect mo to, tatakbo to ng mga February, March. No? Yung mag-start ka na or andito na yung paparamdam na sa'yo na eto ka. Pagka nandito yung parang na-attract ka sa mga tarot, oracle cards, well, for tarot reader ka. Pero kung andito yung na-attract ka sa mga medallions, mga oils, or any divination tools, no, na nakikita mo, madalas naman yan is nasa social media platforms, doon ka din. Marami eh. Ako kasi 3 eh. Parang alam mo yon, manghina man ako sa pagiging healer, meron naman akong pagiging tarot reader. Meron din akong pwedeng ritualan. Yung mga ganun. So, 3 po yung binigay sa akin na mission. And, thankful naman po ako kasi napagtatagumpayan ko naman. So, kailangan lang po talaga dito, numero 1, kailangan po malakas ang loob ninyo. Kailangan mo palaban kayo dito. Hindi po pwede papatay-patay dito. Okay, so ano pa ba yung expect mo ng 2026? Wow, see? Magician ka, galing. Success ka dito. Successful ka dito talaga. You are the magician. So, 2026, maybe month of, ano ba yung kanina? Basta meron dong specific month ata na lumabas. So, doon pa lang, no, is talagang for sure, meron ka ng mga tools na magagamit mo for your mission. Okay? And this is a confirmation lang talaga na maybe you're a healer. And again, we have andito na yung temperance. No? So, ibig sabihin talaga, kailangan mo lang talaga is balance. Kasi, again, ang naman kasi, ang pagiging healer po, wag po tayo mag-expect ng talagang income, no, na talagang magiging paldo ka. Hindi naman sa ganun. No? Kumbaga, andito rin yung kailangan mo rin kontrolin lahat. Or kailangan mong balansihin ng lahat. So, hindi naman po lahat na magpapagamot sa inyo, meron pong hindi nagdo-donate, meron naman pong nagdo-donate ang bonggang-bongga, meron naman pong tama lang. So, pag kami mga ganun po kayong nangyayari o natatanggap, make sure po na save it, no? And, kasi pinakikita rin po sa temperance, no, is andito po rin yung overflowing na abundance po ang marireceive nyo for 2026. Hindi lang po sa magkakaroon ng shifting or magkakaroon ka ng new beginning sa 2026, kundi meron din pong abundance, no, na overflowing talaga. Pero still, hindi porke andito yung namumutik-tik kayo or maybe andito yung talagang well appreciated kayo ng mga tao na nagagamot ninyo, bulagsak na kayo. Okay? And also, the freedom is here, no? So, ibig sabihin, dito sa 7 of Pentacles, no, is, andito po yung, parang nabunutan kayo ng tinik. Or andito po yung mas, maybe matatanggap ka na, no, ng karamihan, na from, parang na-isolate ka, andito na yung talagang, ganun. So, makakawala ka na kung saan man pagaling, ganun. Okay? And now is the 5 of Pentacles, no, is nandito, and you are now talagang meant to heal, no, as a doctor, no, yung mga, even yung mga elders, mga ganyan, no, na mga tipong hirap maglakad, kayang-kaya mo nang gamutin yan. Okay, so anything else? Ito yung iingatan mo, no? Kumbaga, yung strength card mo is nag-reverse. Talaga pong at first. Kumbaga dito, kung sa 5 of Pentacles nga sabi ko sa inyo is makakagamot na kayo ng kahit anong karamdaman. Physical, spiritual, mental, emotional man yan. Kaya nyo pong gamutin yan. But make sure po na, yun nga po, loaded kayo. Loaded po kayo ng dasal. Kasi kung hindi po, ito pong madadatnan ninyo or ito po dadanasin ninyo. Yung strength card na reverse, meaning talagang panghihinaan kayo ng energy or worse, magkakasakit kayo. Kasi kami naman po mga healers, nagkakasakit. Ngayon na, hinihika ako eh. So, meron pa rin po kami mga ganun. Meron pong buwan kami, tinatamaan talaga. I mean, merong buwan na dito po kami nagkakasakit. Ubo, or lagnat, sipon, ganyan. And after naman yan, nalana. Tatakbo ulit ang buwan.
energetic kami. Then, pag dumating po yung buwan, bawa July, pansinin niyo po yan yearly, kung anong buwan kayo lagi nagkakasakit. No? So, ako po kasi is December. Yan ang schedule ko ng sakit, December. Okay, so bottom of the deck is Nine of Pentacles. Marami po kayong gagamutin. Marami po magpapagamot sa inyo. Continue nyo lang po yung pagtulong sa kapwa. Now, dito na po tayo sa ating mga messages from your mga anghel. Kukunin ko lang po ito. So, last na po to ha. Earth, ano ba to? Water signs na tayo ha. So, ano na po tayo? Aaribo na po tayo ng visions naman next time. Actually, meron na po akong vision. Nasa portal na naman po ako. Pinasok na naman akong portal. Gusto ko malaman kung anong meron dun. Bakit na naman nagpakita sa akin yung butas na yun. Okay, angels. Ano po ba ang message nyo sa mga water signs? Thank you. Forgiveness. So forgiveness. Importante naman po talaga to. Hindi lang po sa kayo po yung magbibigay ng kapatawaran sa iba. Ay hindi, yung sila palang hinging tawad sa inyo. Kayo din humingi ng kapatawaran sa iba. Kay God especially. Kailangan nyo po kasi, etong forgiveness na to, i-consider po muna natin to, unang-una, bago nyo po tanggapin yung meron kayo ngayon na mission, since nandito na kayo, nag-start na kayo, maybe nasa first level kayo, o first step, no, ng spiritual journey ninyo. Yung iba ha, pero yung iba po kasi nasa spiritual awakening pa. So, make sure po na isurrender nyo po na lahat. Hindi man nyo po tsatsaniin yung forgiveness na gusto nyo hingin kay God, pero at least, siguro pinaka-major, yun po yung ibuga nyo sa Kanya. Kasi po kayo rin po magdadala niyan. Kahit po kasi anong dasal lang gawin ninyo, lalo na po kung nagdadasal kayo ng mga Latin, at nakapindot kayo or nakabasa kayo ng kahit po pang medium na level lang, ay, mahihilo talaga kayo. Sasakit ang ulo ninyo. Kasi meron pong dasal, no, na halimbawa po 3 lang. Pero, iba po ang tama. I mean, ang lakas po na sipa. Ang lakas po ng power ng Latin na yun, na pwede nyo pong i-consider na parang for highest level na siya, or pinaka-higher level na sa mundo ng spiritual. Makakaramdam po kayo ng iba, matutumbak, parang kayo tinigal po, parang alam nyo, parang nilalang, parang kayong stroke, parang ganun. So forgiveness is, actually ito is very important po talaga to sa atin. So ask forgiveness para po maging malinis po tayo at kumbaga kalugod-lugod po tayo nahaharap po sa Kanya, kay God, na tayo po yung nagsiserve sa Kanya, and kalugdan niya rin tayo. Kumbaga meron man po tayo mga panalangin, syempre lahat ng po tayo may panalangin sa Kanya, request, kumbaga syempre unang-una pong hihilingin niya dyan is yung protection. Kasi po yung mga pangangailangan po natin, hindi na po natin kailangan iumot sa Kanya yan. Hindi na po natin kailangan pang paulit-ulit na sabihin, bigyan niyo po ako ng ganito, bigyan niyo po ako ng ganito, bigyan niyo ako ng ganito. Hindi niyo po kailangan yun. Kasi alam niya na po yun. Alam po ni God yan kung ano po yan. Siya po mismo magpo-provide yan sa inyo. Tested ko rin po yan. Ang kailangan niyo na po talaga dito is maging malinis, maging tapat sa Kanya. And yun po, araw-araw po kailangan tayong humingi ng tawad. Kasi araw-araw din po tayo nagkakasala. No? Yung isip, puso at kaluluwa na yan, kailangan po linisin natin yan. Kasi makasalanan po tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Okay? Makasalanan po yan. Alin man dyan. Minsan sabay-sabay pa yan. Okay? So, forgiveness is the best. Okay, ano pa po ba? Siguro dito, kuha lang ako ng 3 cards, no? Then, angel numbers na tayo. Ito no. So, ask your angels. Etong ask your angels na is for your guidance, no? Or parang alisin mo yung mga worries mo. Kasi andito yung no need to worry. No need to worry na card. So, syempre kailangan yung sinasabi nga dito. Kung first card mo dito is forgiveness. So, dito yung pinatawad ka. Then, after that, syempre andito na yung nalinis ka na, na-cleanse ka na ng bonggang-bongga.
So, kailangan mo na mag-ask, no, ng guidance, no, sa mga, ayan, sa mga guides mo, like, yan, sa angels, no, Archangel Raphael, no, Archangel Michael, Gabriel, Uriel, yan. So, actually, yung 4 na yan is one of, yung mga guides ko na po yan. So, itong no need to worry na to is, kumbaga, if andito po yung guidance, no, ng angels ninyo, dito sa spiritual journey na tinatahak ninyo, wala kayong dapat alalahanin. And wala rin kayong dapat ikatakot. Kasi sila muna po sasalag niyan eh. Sa mundo po ng spiritual, especially po kung kayo po yung nanggagamot na, at kayo nakakapanggamot na po ng mga kulam, mga demonic forces, no, elementals, na mababangis, aswang. Sa una po talaga, kasi mga unseen po yan eh. Hindi pwera po sa mga aswang. Aswang kasi nandyan lang yan eh. Tao yan pero sa gabi, aswang. Like mga elemento, no, engkanto, duwende. So may mga itim, may mga itiman po dyan eh. Mga salbahe po talaga, kapre, mga ganyan po dyan. Yan is mga unseen talaga yan. Pero wag po kayo mag-alala kasi nga po, pagka kayo po yung humingi din ng guidance sa kanila, protection, or nag-request kayo kay God na padalhan kayo ng spiritual warriors, archangel warriors, no? Pagkakaloban po kayo niyan. Pero, pakaramdaman niyo rin po yung sarili ninyo, no? And make sure po na andyan po sila to guide you, no? And to shield din at the same time. Shield kayo niyan eh. Sila muna po kasi tatamaan dyan. Kung halimbawa nga, nakasakit kayo ng mangkukulam, nakasakit kayo ng aswang, o ano man, sila muna po sasalag niyan. Unang tusok po niyan sa kanila. Kumbaga hindi na para bumaon pa sa inyo. Sila muna. Sila po lagi nakasalag. Kaya sila po lagi duguan. Kaya po sa mga nandito po ngayon na sa spiritual awakening or sa spiritual journey, dito na kayo as a healer or beginner, make sure po na bibigyan niyo po rin sila ng importansya. Kasi sila po ang unang nagsisave. I mean, sila yung unang nasasaktan. Kung mapapansin po ninyo, napapagaling niyo po yung mga pasyente ninyo na kinukulam, pero wala naman kayo nararamdaman. Pero binabanatan kayo nun, dinadasalan kayo nun, hindi nyo lang alam. Pero kasi nga, may mga guides kayo eh. Nakapalibot po sa inyo yan pag nakikipaglaban kayo, pag nakikipagkumbati kayo. Diba kayo wala, lalo nga kayo naging wild eh. Diba? So, ibig sabihin po nun, protected po kayo. After po nun, treat nyo sila. Bigyan nyo ng prutas, bigyan nyo ng tubig, bigyan nyo ng kahit na anong pagkain. Natagan nyo sila. Siyempre, kailangan nyo po magpasalamat kasi hindi naman po kayo gumagawa nun. Sila. Okay? So, wala kang dapat ikatakot at wala kang dapat alalahanin. Basta andito yung lagi kang mag-a-ask ng guidance. No? Kasi pag nag-ask ka ng guidance, sasabihin nila kung paano mo gagawin yung paggagamot. Taas mo kamay mo, gantuhin mo yung daliri mo, sundutin mo yan, patayin mo na yan. May mga ganun po yan. No? So, kailangan po talaga ng guidance. No? Dahil hindi nyo po magagawa yan kung wala po sila. Okay, so dito na po tayo sa angel numbers. Ano ba yung madalas mong makita? And ano ba yung malamang sa iba sa inyo talaga hindi pa rin po alam ang mga meaning ng mga numbers. Oh, see? We have the 111. Ito kasi is talagang ano to eh. You are. Talaga nasa awakening. O, diba? Sabi sa inyo eh. Nasa awakening talaga kayo eh. Diba? So, sabi ni Angel, no, is the universe is arranging people and experiences on your path to help you succeed and helping you wake up to who you truly are. Diba? So, yun din yung sinabi ko sa inyo kanina sa unang decks, no, na andito po yung talagang hindi man sa vision, hindi man sa dreams, no, alin man doon is doon po nila ipaalam na mga ancestral guides ninyo or ancestor nyo, mga angels, no, or ni God na universe, na sino ka ba talaga. So, you are talaga nasa awakening. Ito is mga water signs ha. So, merong pinapadala rin sa'yo talaga. Merong maganda, merong hindi. No? May pinadadala sa'yo ang universe.
para naman to para sa kilalakas mo din. Hindi para sirain yung awakening eme mo. 4-4, you are supported and you are aligned and now expanding. And bottom of the deck mo is 0-0, observant. Okay, dapat lang maging observant ka muna. Kasi baka mamaya parang still, no? Huwag po tayo magaling-galingan, huwag tayo magbida-bida. No? Hanggat hindi nyo po, parang, huwag po kayo masyadong bilib. Huwag po kayo masyadong bilib sa sarili. Parang, kailangan nyo po talaga, kasi ito is step by step po talaga to. Hindi po to, ako po, bago po ako natutong manggilit, no? Or magpasapi. 4 years din, no? 4 years na rin ako sa panggagamot. So, hindi po ganun kadali. Hindi po yung pagka kayo nag-uumpisa na, antimano, matututunan yung panggilit, manawag ng espiritu. Hindi po. Hindi po ganun kadali. Talaga pong step by step. Kasi po una, tawas lang ako, papel-papel lang po ako eh. Ganun lang po ako manggamot noon. Papel-papel, buga-buga, hilot-hilot, hanggang sa, syempre nagre-level up po tayo. So, the more po na nakakagamot kayo, tataas at tataas po ang antas ninyo. Okay, and 4-4 is your angels are encouraging you to continue on your present life path with diligence, determination, and even greater success will come in the future. Oo, huwag kayo mainip. No? So, pero kailangan po talaga dito, isa na mo yun, yung determinasyon mo is talagang bonggang-bongga din. And, kumbaga talagang ina-encourage ko talaga dito ng mga angels mo na kahit na mayroong mga trials talaga na dadating sa'yo, or parang tapik ng konti, continue mo pa rin, laban pa rin. Isipin mo lagi na nandyan si God na nakatabi sa'yo, no? Or kung sino man yung patron na talagang dinadasalan mo, tinatawag mo everyday. So, hindi ka pababayaan yan. As well, basta nandito po yung connected kayo kay God, hindi po kayo pababayaan. And 2-2. Ako nga po walang mentor eh. Pero kinakonsider ko mentor talaga is si God. Wala naman po talaga nagturo sa akin eh. And you're aligned. So, 2-2 is align. Okay. So, you are in a possession of incredible creative powers. Wow! And you can achieve anything you wish. Power? So, ibig sabihin dito, may kinda, powerful manifestor ka ha, na kung ano man yung mga gusto mo, possible mong makuha. But make sure na sa tama pa rin. Huwag mong abusuhin. Hindi porke nandyan sa'yo yung gift na yan, isa abusuhin mo. And kung malimbawa ma-achieve mo man to, make sure na huwag mo rin sarilinin. Share it to others. Ano man yan, spiritual man yan, kaalaman man yan, share it to others. Okay? Kasi nga, born to be a leader ka din. No, pwede ka rin maging mentor. So, 3-3 is any positive changes or projects you are considering right now will be worth your while. Expect that your power to manifest, yun pa rin. Actually, kung etong I am expanding na to, ng 3-3 na to, totoo naman na your power to manifest and create will be heightened. So, as long as yung minamanifest mo nga po dito is for, parang pangkabutihan or pangkalahatan at hindi pang sarili mo lamang, mag-expand talaga to. Hanggang sa lumaki na lumaki, hanggang parang maging 100 hectares yan. No? Or billion hectares yan. Or sakop ko na yung buong mundo. Kasi kumbaga, hindi lang naman ikaw ang nakikinabang or kasi sinishare mo sa pangkalahatan. Kaya dito siya, si 3-3. Okay? So, continue mo lang yan. And 0-0 is nandito. So, you're observant, no? So, angels, ask for your attention. Open your eyes. Listen and think about everything that is happening. Wag kang manhid. Okay? And trust your intuition. Sundin mo ang intuition mo, kutob-kutob mo na yan, kung ano man naman naiisip mo na yan. Kung minsan meron dyan mga, akala mo ikaw pa yung sumasagot, pero hindi. Those are the whispers of your angels talaga. And follow their guidance without any delay. Agad-agad yun. Kasi kung halimbawa, lalo na kung nagtanong ka, totoo ba to? Or, kailangan ko ba pumunta doon? Kailangan ko bang gawin to? Pag sinagot ka kagad, gawin mo. Nang walang pag-aalinlangan.
And focus inward through meditation prayer. Yes. Actually, yung meditation, kung meron kayo maraming katanungan, andito na naman po kayo sa spiritual. Ito po sa mga beginner na po to, ha. Nasa spiritual journey na. Ang kailangan nyo po talaga dito is more on meditation. Close your eyes, meditate ka sa isang room na tahimik, or sa altar, sa simbahan, para pumasok sa yung messages, no? Papakita sa inyo yan, paparamdam sa inyo yan. Goosebumps, kalampag, busina, vision, yan yung possible na mga answers. Okay? Kailangan lang po talaga very, kayo dito, yun, observant. No? Kailangan maging observant po talaga kayo sa mga kapaligiran. Dahil nandiyan po lahat ang kasagutan. No? Hindi na po kailangan laging magtanong na, kasi magkakaroon po sila ng idea eh. Mas maganda po yung kayo po mismo ang mag-search, no, ng kung ano po ba yung mga nagaganap sa buhay. Unless meron po kayo talagang well-trusted na tao, then go. Pero kung wala naman po at may pagkaalinlangan kayo sa mga tao na kapaligid sa inyo para itanong kung ano yung mga talagang meron sa inyo, wag na po. No? So, talk to God na lang and ask for signs sa mga angels ninyo and sasagutin po kayo ng mga yan. Okay? So, that's your reading. Sa mga naka-resonate again at hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button and paki-like and share para po update kayo lagi sa ating reading. And hopefully, ito po yung makatulong sa inyo na maging gabay sa year 2026. Especially kayo po is i-welcome na ng year 2026 as a healer or makapasok sa mundo po ng spiritual. And careful lang po kayo kasi po talagang make sure po na yung devotion and be responsible din. No? And kailangan nyo rin po na dito ng disiplina kasi hindi po biro ang pagpasok po sa spiritual. Okay, doke. And now is, as again, sa mga gusto po malaman ng life purpose ninyo or kung ano man po yung gusto nyo i-confirm or clarify. So, andyan lang po sa description box ang aking contact details. So, chat lang po kayo. Please, no calls again. No, kasi po talagang hindi ako nag-accept ng calls, especially kung wala naman po siya sa list ng contacts ko. So, yung mga anonymous number, talaga hindi ko po sinasagot yan. Kahit po taga ibang bansa yan. Chat po muna kayo, no? So, WhatsApp po. WhatsApp lang po ang meron ako ngayon. Kasi hindi ko pa po naayos yung phone. Dati po kasi may Botim ako eh. Pero yung Botim po kasi sa mga UAE po yun eh. Botim nga ba yun? Botim tsaka Imo. So, wala pa po ako nun. So, ano muna? WhatsApp. Then, FB, no, Messenger. Yan. So, para po sa mga gusto po magpabook, chat lang po kayo, okay? So, again, hanggang December 23 lang po tayo, ha? For reading. And, close your eyes na po and bow your heads. Para po to sa healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope. Bye!